Ito yung tanong ko lang sa mga magulang. Kailangan ba talagang paluin ang bata para matuto? At kung pananakit o pamamalo ang susi ng disiplina, bakit may mga batang araw-araw na pinapalo pero lalo ding nagiging pasaway? Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos natin tungkol sa positive parenting. Kung naniniwala ka na mas maraming mga magulang ang nangangailangan ng ganitong kaalaman, maaari mo ring i-share ang ating mga videos sa iyong mga kapamilya at mga kaibigan. So, balik tayo sa ating topic for today. Alam nyo, ito yung isa sa pinakamainit na usapin pagtungkol sa pagdidisiplina ng mga bata. Dahil marami pa rin ang naniniwala na kailangan talagang masaktan para matuto. Ganito kami pinalaki noon, pinalo kami, pero ayos naman kami ngayon. At kapag may nagsasabing pwedeng magdisiplina ng walang pananakit, may ilan agad na nagsasabing lalaki na spoiled ang bata. Pero guys, ito lang sandali lang. Hindi natin pag-uusapan ngayon kung sino yung tama at sino yung mali. Ang mas mahalagang tanong na pag-uusapan natin sa episode na to, ano ba talaga ang natutunan ng bata kapag ang disiplina ay may kasamang pananakit? Una, natututo ba talaga siya o natatakot lang? Kapag pinalo ang isang bata, kadalasan tahimik siya, susunod siya, hihinto siya sa kanyang ginagawa. At dito maraming mga magulang ang nagsasabi, epektibo naman pala, di ba? Pero isipin natin ito. Kapag may empleyadong sumusunod dahil takot lang siyang matanggal sa kanyang trabaho, ibig bang sabihin ay naiintindihan na niya kung bakit mahalaga ang kanyang ginagawa? Sagot, hindi palagi. At ganun din ito sa bata. Maaaring tumigil sa maling gawain hindi dahil naiintindihan niya kung bakit mali iyon, kundi dahil ayaw na niyang masaktan. Malaki ang pagkakaiba ng sumusunod ang bata dahil naiintindihan niya kung ano ang tama at ang batang sumusunod dahil takot siya. Ang una kasing nagde-develop ay ang konsensya at ang pangalawang nagde-develop ay ang takot. Pangalawa, disiplina ba talaga ang nabubuo o kontrol lang? Aminin na natin, mas mabilis ang mamalo, mas mabilis ang sigaw, mas mabilis ang pananakot. Sa loob lamang ng ilang segundo, titigil ang bata. Pero eto yung tanong, ano ba talaga ang goal ng disiplina? Ang goal ba ay ang kontrolin ang bata habang nakatingin siya sa'yo? O turuan siyang gumawa ng tama kahit wala ka pa? Dahil, alam mo, darating ang panahon. Hindi na natin siya mababantayan, hindi na rin natin siya masisigawan. Of course, hindi na rin natin siya mapapalo kung ang natutunan lang niya ay ang sumunod. Dahil may kinakatakutan, ano ang mangyayari kapag wala na ang takot? Ang tunay na disiplina ay hindi nakikita kung kailan kaharap ka lang ng bata. Nakikita ito kapag mag-isa na siyang gagawa ng desisyon. Pangatlo, may sinasadya tayong itinuturo tungkol sa galit. Hindi lang salitang galit ang natutunan ng bata. Mas malakas na natutuhan niya dun sa ating mismong ginagawa. Sa tuwing nagagalit tayo ay sumisigaw, lalait o kaya nananakit, may tahimik na mensahe na pumapasok sa isip ng bata. Kapag galit ka pala, pwede kang manakit. Hindi man niya ito sabihin, pero ito yung kanyang nakikita. At maaaring dala-dala niya ito hanggang sa kanyang paglaki. Kapag nagkaroon na siya ng sariling pamilya, kapag naging asawa siya, o kaya kapag naging magulang siya. Ano kaya ang unang paraan ng pagdidisiplina na kanyang maalala? Madalas, kung ano yung kanyang nakikita. Kaya minsan, ang paraan ng pagpapalaki natin kahapon ay siya ring paraan ng pagpapalaki natin bukas. Maliban na lang kung pipiliin nating putulin ang cycle. Apat, bakit may mga bata na disiplinado pero kailanman ay hindi naman sila pinapalo? Ito marahil ang pinakamalaking tanong. May mga batang hindi naman talaga lumaki na nakasentro sa pamamalo ang kanilang disiplina. Hindi sila lumaking may sampal, hindi lumaking may sinturon, pero marunong silang rumispeto, marunong silang humingi ng tawad, marunong din silang sumunod. Ang tanong ay, bakit? Dahil ang respeto ay hindi lang natutunan dahil sa takot. Natutunan din ang respeto sa relasyon. Kapag nagtiwala ang bata sa kanyang magulang, kapag naiintindihan niya ang dahilan ng mga patakaran, kapag alam niya na mahal siya kahit siya man ay nagkamali, mas nagiging bukas siya sa paggabay. Ibig sabihin, hindi pala requirement ang pananakit para matuto ang bata. Ang tunay na requirement ay isang magulang na handang magturo, magpaliwanag at maging consistent. Panglima,
short term ang pagsunod. Pero paano naman yung long term? Oo, aminin na natin, maaaring gumagana ang palo sa ngayon. Maaaring tumigil ang bata sa maling gawain niya ngayon. Pero tanungin din natin ang ating sarili. Ano kaya ang magiging epekto nito makalipas ang 10 o 20 taon? May ilang bata lumalaking takot magsabi ng totoo. Hindi dahil sinungaling sila, kundi dahil takot sila sa magiging parusa. May ilan naman lumalaking sobrang baba ang tingin sa sarili. Mayroon din namang iba na nagre-rebelde kapag wala na ang kontrol ng magulang. Hindi naman ito nangyayari sa lahat ng mga batang nakaranas ng pamamalo. Pero ito yung mga dahilan na mahalagang mapag-isipan. Pero ito yung dahilan na dapat pag-isipan din natin ang paraan natin sa ating pagdidisiplina. Hindi lang kasi natin hinuhubog ang ugali ng bata ngayon. Hinuhubog natin ang klaseng adult na magiging siya balang araw.